Ayoko siyang tawaging on me. Sabi niya sa akin, dapat naghahanap ka ng mga kaidaran mo na maging kaibigan mo. Yun yung pinakaayaw ko. Didisiplinahin ng ibang tao yung anak ko in front of me. Wala kang karapatang disiplinahin ng anak ko. Wala akong pakialam sa'yo, wala kaming pakialam sa'yo and sa pamilya mo. Kung tumigil ka na. Kwento ko na pala yung story about 8th floor and 10th floor. May mga nagtatanong kasi sa akin kailan ko daw ikikwento. So I think this is the right time to share a little story. Nung bagong lipat kami dito sa apartment, I was able to make new friends. Mga Koreans. The first Korean ajumma that I met is the 10th floor on me. So si 10th floor on me, may daughter siya na naging best friend ni Ina. Kasi kaklase ni Ina. So eventually, nag-click kami kahit she's way older than me. So okay kami na kami lang nagbabanding dalawa. Pero syempre, may mga dumarating na bagong lipat din. Since si Oni, sobrang bait. Alam niyo yun, isa siya sa mga pinaka-the best na Koreans na nakilala ko. Si 10th floor on me. Until now, okay kami ni 10th floor on me. So, 10th floor on me introduced me to 8th floor. Ayoko siyang tawaging on me. Kay 8th floor ajumma. Pero si 8th floor ajumma, parang very particular siya sa magiging circle of friends niya. Si 10th, 8th, and si 1st, ako, magkakaiba yung edad namin. Si 10th, pinakamatanda, si 8th floor, 2 years yung age gap nila ni 10th floor. Pero ako kasi, 6 years yung age gap. Yung first meet up namin, together with 8th floor, sabi niya sa akin, dapat naghahanap ka ng mga kaidaran mo na maging kaibigan mo. So, kami ni 10th floor na surprise kasi hindi big deal sa aming dalawa yung age gap namin. Dahil sobrang bait ni 10th floor, siya yung naging mediator naming dalawa ni 8th. We started going out together, as in brunch, shopping, coffee, ganun yung naging lifestyle ko noong 2018 until 2019. May drinking session kami sa bahay ni 10th floor or ni 8th floor. Nagtiti kami dito sa bahay namin. So, akyat baba kaming tatlo. Si 10th floor on me, meron siyang daughter and son. Nakapareho ng edad ni Ina and Ijun. So, naging close talaga sila. Palagi silang nagpe-play halos every day. And sobrang bait ni 10th floor on me. May mga times na si Ina and Ijun, naaalagaan niya, hinahandaan niya ng dinner kapag nalilate ako galing sa trabaho. Ako din, binabantayan ko yung mga anak niya kapag gusto nilang mag-date mag-asawa. So, very close kami ni 10th floor on me. Even yung mga kids namin. Ito sa 8th floor, meron din siyang daughter and son na younger than our kids. So, medyo hindi makasabay yung mga anak niya sa trip ng mga anak namin ni 10th floor on me. Pero syempre, dahil isang circle of friends kami, we try to adjust. Yung mga kids din namin, naglalaro together. Pero, nagkakaroon ng problema kapag mga bata, diba? Hindi maiiwasan mag-aaway, yung, alam niyo yun, away bata. Ang totoo niyan, iba yung ugali ni 8th floor, Ajuma. Na-feel na namin yun ni 10th floor on me nung first time namin siyang makasamang mag-lunch and nakakabanding namin siya. So, kapag kasama namin si 8th floor Ajuma, nag-set kami ng boundaries and limitations. Kasi nga, medyo iba yung ugali talaga ni 8th floor Ajuma. Pero sa amin, na mga nanay, walang problema kasi naiintindihan namin yung ugali niya. And kung pwedeng intindihin na lang. Kasi may may marital issues silang mag-asawa. Siyempre, hindi ko nasasabihin yun kasi personal yun. So, every time na nag-meet kami, laging siya yung center of attraction. Laging
Siya yung topic, lahat ng complaints niya about her husband, about her kids, her in-laws, and all, lahat siya. Palagi kaming nakikinig sa kanya ni 10th Floor Only. And alam nyo ba, after ng araw namin, pagod na pagod kami ni 10th Floor Only. Yung pag kaming dalawa na lang yung mag-uusap, iniisip namin, bakit kaya hindi niya ma-appreciate yung buhay na meron siya? Ganun kami ni 10th Floor Only. Parang kami yung nangihinayang. So, wala namang perfect na family, walang perfect relationship ng husband and wife, yung pagiging magulang, di ba? Pero nasa tao na kasi yun eh. Paano mo tatanggapin and paano mo titignan yung isang bagay sa either positive or negative ka, di ba? Pero si 8th Floor Ajuma, sobrang negative niya. Sobra. Alam niyo yun, yung kahit ambunan namin siya ng positivity, lagi siyang nagpapaulan ng negativity. Seryoso. Nag-gym pa kami together. Alam niyo yan, yung sobrang slim na ako, pero si 10th Floor Only, gusto niya maging healthy kasi may edad na daw siya. Sabi niya, mag-gym tayo, Tonet. Eh, eto si 8th Floor, nakisama. So, 3 kaming nag-gym. Tapos, nung nag-gym kami, alam niyo yun, instead na ma-enjoy namin ni 10th Floor Only, puro siya complain naman dun sa trainer namin. Parang nagsisituloy si 10th Floor Only na niyaya niya pa yung 8th Floor Ajuma. Anyway, parang ang dami ko ng negative na nasabi. Anyway, okay. So, eto na. Ito na yung pinaka naging trauma ng buong pamilya namin because of 8th Floor Ajuma. May mga away bata talaga na dapat hindi na nakikialam ang mga parents, lalo na yung mga nanay. Kasi normal yun sa mga kids. May mag-aagawan sa laruan, may gustong gawin, pero ayaw nung isa, gusto nung isa. So, 3 girls, 3 boys yun. Si Ina and yung best friend niya, okay sila. Lagi silang pareho ng desisyon. Pero yung anak nung 8th floor, namanan niya yata sa nanay niya, laging may ibang gustong gawin. So, ang tendency, parang feeling nung anak nung 8th floor, kinakawawa siya ni Ina and nung best friend niya. So, si Ina, alam niyo ba, may ugali kasi siya talaga na pag ayaw niya, ayaw niya. And sinasabi niya, ina-express niya talaga yung sarili niya. So, nung time na yon, around grade 3 yata si Ina, natututunan niya na yung mga Korean curses. Alam niyo yun, yung mura, ganyan. So, nag-away sila nung anak nung 8th floor. Tapos, ang nangyari, parang sobrang galit ni Ina. Minura niya yung anak ni 8th floor. Tapos, sabi niya, Korean, yung Korean curse eh. So, yung, tawag na to? Jugole, yung mga ganon. Tapos may iba pang mura. Jugole, ganon siya. Eh, pag ganong edad kasi, hindi naman talaga nila alam yung meaning. Naririnig nila yon. Tapos, alam nila na ginagamit pag galit ka or pag gusto mong itis yung friends mo, ganyan. So, si Ina that time, siguro napuno na din siya dun sa anak nung 8th floor. Pinagsalitaan niya ng ganon. Eh, itong anak nung 8th floor, pareho na ugali sa nanay niya. So, yung 8th floor, nakialam sa away nila. She took it seriously. Na parang at Ina's age, kaya niya nang pumatay. Alam niyo yun, yung ganun yung pagtanggap niya dun sa sinabi ni Ina. Although, mali naman talaga si Ina. Kasi hindi dapat sinasabi yun out of anger, ganyan. Lalong-lalo na hindi niya alam yung meaning nung salita. So, nagsumbong si 8th floor sa akin. And, of course, as a parent, gusto namin na may respeto and may disiplina ang mga anak namin. So, sinabi ko kay Alex. And alam nyo, kami ni Alex, hindi kami yung mapalo na magulang. So, that was the first and last time na napalo niya sa puwet si Ina. Because of that. Of course, nung gabi na yon, umiyak talaga ako kasi hindi talaga na mamalo eh. So,
So, parang, that was the first time na sumigaw si Ina ng sobrang sakit. Kasi pinalo siya ni Alex. Hindi naman gamit ni Alex yung palm niya. Sandok yata yung ginamit ni Alex. Naiyak ako kasi naalala ko yung trauma ng anak ko. Although may pagkakamali si Ina. So, after that, nag-apologize si Ina dun sa bata. Tapos, si Ina, umiwas na. Sabi niya, Mami, ayoko na makipaglaro sa 8th floor. Pwede bang kay 10th floor na lang tayo makipaglaro? Sabi ko, okay, no problem. Pero ang problema kasi, that time, na-enroll na namin ang mga daughters namin sa swimming class. So, no choice, hindi maiiwasan na magkakasama sila sa isang service and dun sa swimming academy. Sabi ko kay Ina, avoid talking to her. I started keeping my distance from 8th floor Ajuma. So, every time na magi-invite si 10th floor on me, umiiwas na ako. Kasi ayoko na talaga siyang makasama. Akala namin ni Alex, okay na kasi nag-apologize na si Ina and na-discipline na namin si Ina. Pero, hindi pa rin tumitigil yung 8th floor Ajuma. She asked me kung pwedeng makausap kaming mag-ina. So, pinaakit niya kami sa 8th floor. And siguro yun yung pinaka-worst and pinaka-hate kong moment dito sa building na to, dito sa lugar namin. Yung 8th floor and silang pamilya sa 8th floor. Sorry Lord, pero yun yung pinaka-traumatic para sa aming lahat. So, umakyat ako out of respect. Kasama ko si Ina. Pinaupo niya kami dun sa dining table niya. In fairness, naghanda siya ng snack. May tinapay and juice. Pero hindi namin ginalaw ni Ina. And alam niyo, hindi pa siya natapos-tapos. Gusto niya ulit mag-apologize si Ina and in front of her. Ulit. Sabi ko sa kanya, Onni pa ang tawag ko sa kanya that time eh. Sabi ko sa kanya, na-settle na to eh. Sabi ko, bakit kailangan mag-apologize ulit ng anak ko? Sabi ko, tsaka, alam niyo yung ine-interrogate niya yung anak ko and sinasabihan niya in front of me. Yun yung pinakaayaw ko. Didisiplinahin ng ibang tao yung anak ko in front of me. Sinabi ko yan kay Alex, ayoko na ginagawa yun ng kahit na sino. Kahit sister niya or sila omo niya and Abuji. Yun yung pinaka-hate ko. Wala kang karapatang disiplinahin ng anak ko. Ako lang may karapatang dumisiplina nun. Unless wala na ako sa mundo and walang ibang guardian ng anak ko. Of course, ikaw ang magdidisiplina. Kung ikaw yung guardian ng anak ko. So, si Ina. Nakikita ko na yung sa kanya fear niya mangiyak-ngiyak Sabi ko sa 8th floor Ajuma, sabi ko, no, hindi na mag-a-apologize ang anak ko. Tapos na yun. Na-settled na yun. And, hindi naman namin kailangan makipag-close pa sa inyo. Sabi ko. Tapos sabi ko, pasensya ka na. May pasok ako and ihahatid ko yung anak ko sa academy. So, umalis na kami mag-ina. Pagkaalis namin dun sa bahay ni 8th floor Ajuma, kinagabihan, yung asawa naman niya, ang tumawag kay Alex, gustong makipag-usap. Grabe, alam niyo yun? Grabe yung pamilya na to, sabi ni Alex. Ano ba tong pamilya na to? Imagine ang involved ay grade 3 and grade 2 na simpleng away lang. Pero pinalaki na ng mga magulang. Nakakaloka. So, out of respect, kasi mas matanda sila, yung husband ni 8th floor nakipag-usap dito. And alam nyo ba, ang gusto pala ni 8th floor, mag-apologize naman ako sa kanya. Grabe! Sabi ko, why would I apologize? Sabi ko, anong ginawa ko sa kanya? Nabastusan daw. Kasi hindi pa daw tapos yung pag-uusap. Lumabas na kaming mag-ina. Sabi ko, nagpaalam ako ng maayos kasi may pasok ako. And settled na yun. We already disciplined Ina and she promised na hindi niya na yun uulitin. And nag-apologize na siya sa nasabi niya.
Hindi pa ba enough yun? Hindi pa daw enough yun. Kasi yung anak daw nilang babae na trauma. Imagine niyo yun, yung nanay yung may issue. Yung husband ni 8th floor, hanggang alauna yata or hanggang alas 2 ng madaling araw, nakikipag-usap kay Alex para mag-apologize ako sa asawa niya. So sabi ni Alex, no, hindi kami mag-a-apologize. Tapos na. So galit na galit yung 8th floor kasi hindi niya nakuha yung apology na gusto niyang mangyari. Sabi ni Alex, it's getting late. May pasok pa yung mga bata. Baka pwedeng tapusin niya yung pag-uusap na to. So, hindi kami nag-apologize. Hindi namin binigay yung gusto nung 8th floor. So, lumabas sila. Ang worst kasi na ginawa nitong 8th floor, pinagkalat niya na bastos si Ina. Napalamura si Ina. There was a time na ang ginawa niya, sinundo niya yung daughter niya sa swimming academy. And sinabihan niya yung instructor in front of Ina and Ina's best friend na sabihan niyo tong batang to, tinuro si Ina mismo. Masama ugali nitong batang to, palamura, umanon siya. So pag-uwi, si Ina umiiyak. Sabi ko, what happened? So nagkwento siya na sinuport naman nung best friend niya. Sinabi nung best friend niya din dun sa nanay niya at sa akin. Sabi nga nung best friend niya, bakit ganun si 8th floor emo? Bakit hindi siya tumitigil? Sabi ng best friend ni Ina. So, syempre, yung anak ko, takot na takot. Kasi wala ako sa tabi niya para i-defend siya eh. Hindi siya nakapagsalita. Ang ginawa ko, sa sobrang gigil ko dun sa 8th floor, tumawag ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, sino ka ba? Sabi ko, sino ka? Para pagsalitaan yung anak ko. Sabi ko, perpekto ka ba? Hindi mo makukuha yung sorry na gusto mo. Sabi ko, hindi namin yan ibibigay sa'yo. Sabi ko, wala akong pakialam sa'yo, wala kaming pakialam sa'yo and sa pamilya mo. Sabi ko, tumigil ka na. Tapos binabaan ko na siya. So, galit na galit siya. Eh, nung time na yon, I was about to start my Kung Bupang. Yun yung klase dito sa bahay. Naging part-time job ko yun year 2018. Mga friends ng mga anak ko and yung mga anak ng friends ni 10th floor only, nag-enroll sa klase ko para mag-aral ng English. So, ang ginawa ni 8th floor, siniraan niya ako dun sa mga nanay. Hindi ko alam yung mararamdaman ko that time eh. Kasi, hindi na tumigil si 8th floor Ajuma. Sa totoo lang. Sabi ni Alex, you don't have to worry. Hindi naman tayo magugutom. Sabi niya, kung hindi ka makapag-open ng Kung Bupang mo, okay lang. Sabi niya, may academy ka naman eh. And, I'm sure, meron at merong mag-e-enroll niyan sa klase mo. Sabi niya, magtiwala ka lang. Of course, ang source of strength ko that time is si Alex talaga. Palagi naman siya yung rock ng family namin eh. Tapos, nag-pray lang ako. Palagi naman akong nagdadasal kay Lord eh. Tapos, alam nyo, after the smear campaign of 8th floor Ajuma against me and Ina, ano yung blessing na dumating sa pamilya namin? Siksik, liglig at umaapaw. Si Alex, na-hire siya sa magandang company. As in, ang laki ng salary niya. Ako, halos mapuno yung klase ko. Hindi ko na ma-accommodate halos lahat ng mga students na gustong mag-enroll. Si Ina, mas dumami yung kaibigan niya. Alam niyo yun? Mas naging masayahin si Ina. Lagi siyang busy kasi madami siyang naging friends. Aside from her best friend. And then ako, nagkaroon ako ng iba pang Korean Ajuma friends aside from 10th floor only. So what happened? Kay 8th floor Ajuma, bigla siyang nawala dito sa apartment namin. Hindi na namin siya nakikita. Ang naiwan na lang is yung husband niya and yung mga kids niya. And then after 2 years yata, lumipat na din yung asawa and mga anak niya. So ang usap-usapan dito, naghiwalay silang mag-asawa. Legally. Actually, kami ni 10th floor, parang naisip na namin na mangyayari yun sa kanila. Kasi, grabe talaga ugali. Parang, hindi tatagal.
kahit sino. Eh dito sa Korea, sobrang bilis lang magpa-divorce eh. Kaysa mag-suffer sila, mas pipiliin na lang nilang mamuhay mag-isa. Ganon. So wala na yung 8th floor Ajuma dito and yung family niya. Kami, nandito pa rin. And si 10th floor Onni, maganda kasi yung trabaho ng husband niya. Pinadala yung husband niya sa US para sa isang project. So, nagstay sila sa US for about 3 years. So, they had to sell yung apartment nila and nagpunta sila sa US. Pero bumalik na sila. Nasa Korea na ulit sila. Last year sila bumalik pero wala na sila dito. Nandun na sila sa Pohang naman. Sobrang layo. So, anong natutunan ko from my experience with 8th floor Ajuma? It's okay to have a small circle. Okay lang kahit iisa, dalawa yung nakakasama mo. At least totoo sa'yo. Kung hindi ka komportable sa tao, hindi mo kailangan makisama. Ibig sabihin nun, hindi match yung energy nyo. Hindi kayo para sa isa't isa. What else? Kung away bata, wag nang makialam yung mga magulang. Hayaang isettle ng mga bata din yung naging conflict nila. Para matuto din sila. Kung pwedeng isettle ng isang bagsakan lang, isettle na lang. Wala namang mawawala. What else? We learn from our mistakes. Si Ina, alam nyo, she learned her lesson the hard way eh. And hindi niya na inulit yun. Yung pagmumura. Si Ijun ngayon, nagmumura. Pero Tagalog. And dinadaan niya lang sa biro. What else? Family is family. Kahit anong mangyari, palagi mong magiging kakampi talaga is family mo. And meron akong dalawang bagay na natutunan from Omoni. Shinare kasi namin yung naging problema namin eh sa mga biyanan ko. Sabi ni Omoni, kung bubuo ka ng group mo or ng friendship mo, make sure na even numbers. Wag odd number. Kasi pag odd number, pwedeng ma-left out yung isa kasi walang partner yung isa. So, dun na nagkakaroon ng problema. Pwedeng isipin nung isa na pinagtutulungan siya. So, dapat even number para laging may partner. And, sabi niya, ilimit mo lang yung oras na makikisama ka. Maximum na yung 3 hours, sabi niya. Kasi the more na magtatagal ka, nakasama sila, the more na mag-open ka and mas marami kayong pag-uusapan, ang tendency niyan, hindi kayo magkakasundo sa opinion nyo, makakapag-share ka ng mga bagay na hindi na dapat i-share. So, limit lang yung oras na makikisama ka. Yun. So, that's what I practice. Maliit lang yung circle of friends ko and nililimit ko lang yung oras ko kapag lumalabas ako kasama yung trusted and close friends ko. Yun. Anyway, yun yung story ng 10th and 8th floors. Si 10th floor Onni, she's the best. And wala na akong nakasamang Korean Onni na kagaya niya. Nag-iisa siya. Sobrang the best. Hindi ko na nakain yung pancake to netizens. That time to netizens, hindi pa ako nagba-vlog. Siguro kung nagba-vlog na ako nung bagong lipat kami dito, ang dami kong kwento sa inyo. Meron akong naiwan na Korean friend. Ajuma din. 4th floor naman. Nagkakasama kami ni 4th floor dati kasi wala pa siyang work. But when she started working na, sobrang busy na. So, ang ginagawa namin, chat-chat lang. Or, nagpapalitan ng mga pagkain. Ganun. Si 4th floor naman, yung son niya, friend ni Ijun, pareho silang kasi, age. Si 4th floor nahihiya magpakita sa vlog. Sabi niya, wag na. Baka hindi ako maganda dyan. Retokada kasi.
Sabi ko, maganda ka, Onni. Onni pa rin, kahit 1 year older lang siya sa akin. Close din si 4th floor kay 10th floor. Pero si 4th floor, ayaw niya kay 8th floor. Kaya hindi kami nagkakasama lahat-lahat. Ay, nagkasama-sama pa hala kami nung 7th birthday ni Ina dito sa bahay. Di pala 7th birthday. 8th birthday pala. May story din yun. After ng birthday party ni Ina, nag-inuman dito sa bahay namin. Kasama yung mga husbands. Alam nyo ang nangyari? Si 4th floor and 8th floor, nagkaroon ng conflict habang nag-iinuman. Eh, matapang si 4th floor. Matapang din yung 8th floor. Ang ending, nasira yung bonding namin. Umuwi si 4th floor and 8th floor. Ang naiwan, si 10th floor, tsaka yung husband niya. After that, si 4th floor, sabi niya, hindi na ako makikisama dyan sa 8th floor na yan. So, takot na ako makipag-friendship sa mga Korean, Ajuma. Hi, hello lang. Okay na. Actually, yung mga nanay ng mga students ko, lagi akong niyayayang magtagay-tagay, kape-kape, ganyan. Sinasabi ko lang, oh sige, ganyan. Pero hindi ako sumisipot. Natatakot ako. May trauma pa rin ako dun sa nangyari about 8th floor. Okay na ako sa company ni Alex and sa iba kong Pinay friends na kahit hindi ko madalas makasama, nandyan lang. Okay. Yan yung kwento. Dami ko ng chika to netizens, ang haba na nito.